Let's see. Love it! O kaya kahit busted din, balik pa rin kayo. Okay lang yun, walang masama doon. Ay, eto talaga, nagkatuluyan, nagkaroon pa ng anak. Sa babalik po ng Showbiz Central, mga kapuso, si Gian Carlos po, sa unang-unang pagkakataon, live na live po siyang sasagutin ang mga issues tungkol sa pagiging niyang binatang ama. Magbabalik po kami. Gusto ka na ba ka naman dinag? Pati naman don't tell a lie. I'm shocked! Susunod na ang pinaka-latest na teenage dance sa showbiz. Paano nga ba hinaharap ni Gian Carlos ang kanyang makatotohanang role bilang binatang ama? Live na live! This portion was brought to you by Bingo. Isang 19-year-old teen actress ng kabilang istasyon. Last Friday, February 8, isinilang ni Edda ang kanilang panganay ni Gian. Si Gian Andre, a 6.42-pound baby boy. Yung mama ko, pumunta pa dito na sa Maynila para alagaan na si Edda. Tapos nag-umingi kami ng mga payo-payo kung ano yung gagawin namin. Makikita mo naman, sobrang suporta from Cebu to Manila. Pumunta siya. Unexpected man ang nasabing pagbubuntis at panganganak ni Edda. Tinanggap naman nila ni Gian ang mabigat na responsibilidad ng pagiging magulang sa edad na 18. Beginning, syempre, takot ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Walang regrets. Kasi kung makita mo pala yung baby, mawawala talaga lahat na problema, lahat ng sakit ng ulo. But now that his secret is out in the open, hinaharap naman ngayon ni Gian ang sunod-sunod na batikos na naging kaakibat ng kanyang pag-amin. Una, ang kanyang paglilihim sa kanilang naging relasyon ni Edda. Actually, mag-1 year, magto 2 years na rin po. Yan, lumalabas kami. Yung natural lang na mag-boyfriend-girlfriend. Pangalawa, totoo bang hindi raw siya tanggap ng mga magulang ni Edda? Mahirap lang yung sitwasyon na sasabihin mo na nabuntis nga si Edda. Siyempre, andyan yung pressure sa lalaki. Pangatlo, meron nga ba siyang pangamba na baka hindi niya mapanindigan ang pagiging isang ama dahil sa sakit niyang hemophilia? Plano na nga ba nilang harapin ang panibagong kabanata sa buhay nila bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pagpapakasal? Si Gian at ang kanyang mga pagbubunyag, live na live dito sa Showbiz Central. Gian Carlos is here, live na live sa Showbiz Central. Gian, good afternoon sa'yo. Good afternoon. Let's go straight to the point. And you are now a father. Yes. Ang gusto kong malaman, bakit nyo inilihim ang pagbubuntis ni Edda? Nilihim namin kasi nahirapan akong sabihin sa network nga, sa management. Tapos marami pa kaming mga commitments. May kontrata kami. So, ayun, medyo parang naiilang ako muna sabihin. Tapos, para naman sa baby, kasi ayokong nade-depress masyado si Edda, ayun, para wala muna problema. Maayos yung pagbubuntis niya. Sino lang yung nakakaalam? Kasi alam kong sinekreto nyo to for the longest time. Nung nanganak lang siya, saka it became public, diba? Sino yung nakakaalam lang ng sikretong to? Ang sinabihan talaga namin, parents ni Edda, tapos tito ko, tsaka tito ko. Okay, yung parents ni Edda. Now, you mentioned before na nagkatampuhan kayo ng parents ni Edda because dumalo kayo doon ng 6 month of pregnancy ni Edda sa Cebu. And paano nila take yung news, yung parents ni Edda? Niyaya namin ng dinner yung mami ni Edda. Tapos doon, nag-usap kami. Sinabi ko na kasi ayoko na kasing patagalin eh. Tapos kailangan na rin nilang malaman. So, ayun, okay naman siya. Siyempre, una, tampo-tampo. I know, you guys are very young, diba? Yeah, so, ako. how did they take the news? Siyempre na, parang tampo nga lang. Kasi bata pa kami. Tapos, siyempre kailangan namin ng suporta galing sa kanila. So, ayun. Ano yung relationship mo ngayon with the parents of Edda? Kumusta kayo? Ang mami niya dito nga, nasa bahay. Kasi nagpapatulong kami mag-alaga sa baby. Kasi hindi nga kami, kasi first time. Para naman maayos yung, namin sa baby. Okay yung baby. Para may alam rin kami konti. Matuto rin kami ng mga, paano magugas ng baby, paano maligo. That's the mom. What about the dad? Yung daddy na naman kasi, busy ngayon kasi may business siya sa Cebu. Ayun, mahirap din yung yung parang feeling na kailangan mo ring sabihin kasi andun sa Cebu, hindi mo makakaharap agad. Pero nagkausap naman kami in personal. Okay, ano yung setup nyo ngayon ni Ida? Alam ko sabi niya,
mag-live-in daw kayo. Where does the mom live? Pag ganun? Actually kasi, ayoko kasi magkulang sa baby eh. Gusto ko, andun ako sa una. Hopefully, andun ako hanggang sa huli. Okay. Apa. Alam ko may sakit ka ring hemophilia and this sickness, para dun sa mga hindi nakakaalam, it makes you weak all the time. How do you think this is gonna affect yung pagiging ama mo? Yung hemophilia naman kasi, hindi ko iniisip yon. Kahit naman sa trabaho, hindi ko ginagawang rason yon. At ayun na lang, parang think positive lang ako. Nakakayanin ko to para sa baby ko. Is that genetic? Genetic actually, opo. So are you fearful na baka yung son mo... Lumipat sa baby. Kaya nga nagpe-pray kami ngayon na sana naman wala sa baby. Kasi yung generation naman kasi, from lolo to apo. So, napa-check up nyo na ba? Are you sure na walang Hindi hemophilia? pa kasi lumabas yung results eh. Okay. Pero napa-check up na. Okay. Now, what about your showbiz career? Now that you're a young father, ipagpapatuloy mo ba rin ba to or hold muna? Siyempre, kailangan ko yung work. Kailangan ko nga mas todo kayod nga ngayon kasi may baby na ako, may responsibilities. At siyempre, may kontrata pa naman ako sa Artist Center. Okay, Gian, anong message mo ngayon kay Eda? I'm sure she's watching. Eda, siguradong nanonood ka. Gusto ko lang sabihin sa inyo ni baby na mahal ko kayo. Hindi ko kayo papabayaan. At sana, maalagaan natin si baby ng maayos, mapapalaki natin siya ng maayos. I love you. What about to the parents? Sa parents naman ni Eda, thank you kasi naintindihan nyo kami ni Eda kahit bata pa kami. At nagpapasalamat ako dahil lagi kayong andyan, full support sa amin. Tinuturuan nyo kami kung paano alagaan si baby. Thank you at hindi ko papabayaan si Eda. Alright, marami nagtatanong, kasal na ba ang susunod dito? Siguro po ngayon, focus muna sa baby. Pag maayos na yung lahat, edi, why not? Hopefully, opo. Gian, I wanna ask you, controversial tong situation nyo ngayon and a lot of people don't agree with it. Anong gusto mong sabihin sa mga tao who don't agree with it na binabatikos kayo with your setup right now with Eda? Ano yung gusto mong maparating sa kanila? Actually, lahat naman ng nagte-text sa amin, yung mga reactions ng tao, okay naman. At siguro kasi bata pa nga kami, maraming disappoint, pero kakayanin naman para sa baby, kakayanin ko yun para kay Eda. Ayun. Okay, well maraming salamat sa iyo and thank you for facing us here on Showbiz Central, Gian. Thank you, Showbiz Central. Alright, now guys, dyan lang po kayo. Before anything else, I want to thank Bench, Celio, L-Time Studio, Doctors Manny and Pai Kalayan, Propaganda, and Adahar Dental Services. And happy birthday to Miss Bernie Nepomuceno of Celebrity Mag and Edna Nural. Yan. And Lola, what is that? Ay, and happy birthday, Miss Wilma Galvante, happy birthday. And to Miss Hazel of Pinoy Idol, happy birthday. At guys, if you want to be the first Pinoy Idol, nasa SMX kami this week, Mall of Asia. Wednesday pa lang, pre-register na kayo. And Thursday naman ang auditions. Galingan nyo at ihanda nyo na ang mga favorite songs ninyo. And happy birthday to Direk Arnel Natividad. Happy birthday. Ayan, and from Miss Mildred yon. And advance happy birthday to Ed Smeral, Heidi Belen, and Lenny Abuzo. Wow! Sa staff natin yan, happy birthday. Now guys, dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Showbiz Central. This portion was brought to you by Lactum Advanced Formula. Love is blind.